Bahagi ng mga balang. Nako. Kung pakiwarin ko po, ito po yung pinakamahirap na po sa lahat ng mga kasakitan. Na po. Kasi sa ibang paraan, sa ibang mga ibinuhos ng Diyos na kagalitan, mayroon pa pong pagkakataon na ang tao pwedeng umiwas, mayroon pagkakataong magtago, mayroon pagkakataong tinatawag na pagtakas sa tinatawag na kamatayan. Pero dito po, sa bahagi ng mga balang na ito, chapter 9, ay nakita po natin ng isang hinahanap lang ng tao dito ay bahagi ng kamatayan. Di po ba? Ang sabi doon ng chapter 9 verse 2, verse 6, sabi ron, hahanapin ng tao ang kamatayan, pero iiwasan sila, lalayuan sila, katatakutan sila ng kamatayan. Na po? Then, ang mga sumunod po ron ay bahagi na nagkakahawig-hawig na yung bahagi ng darating na salot sa sanglibutan. Na po? Kaya, tumalon po tayo, nasa bahagi na po tayo ng chapter 16. Ito po yung bahagi ng pagtatapos sa panahon ng kapigatian. Chapter 16 po yan. Na po? Okay. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Amang banal, muli marami pong salamat. Narito na po kami sa yugto na kung saan, Panginoon, bibigyan po namin, Panginoon, ang buhay, ang lahat ng mga bahagi na magaganap. At tulungan mo kami, Panginoon, na buksan ang aming pangunawa na sa ganitong kaparaan, Diyos, makita po namin ang lahat ng mga pangyayari kung paano, Diyos, kumilos ka. O Diyos, nasa bahagi, Panginoon, ng lahat ng ito, may nais ka pa rin maligtas. Ang aming dalangin, Panginoon, patuloy, Diyos, na igawad mo po sa amin ang bahagi ng pagmamalasakit, pagmamahal, sa bahagi, Diyos, ng lahat ng aming nasasakupan, mga kaibigan, kakilala, na sa kaparaanan ng aming mga pinag-aaralan, Diyos, magkaroon kami ng bahagi, Panginoon, sa bahagi, Diyos, na gamitin sa kaliligtas ng bawat isa. Pagpalain mo po ang aming pagpapatuloy. Patuloy, Diyos, na igawad po sa amin, Panginoon, ng kaunawaan. At patuloy, Panginoon, mga pagpapala. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Diyan sa verse 1, ito po yung tinatukoy na sa chapter 16, mga mangkok. No? Yung una ay mga tatak. Pangalawa, mga trompeta. Ano po? 7 trumpets. 7 seals, 7 trumpets. Pangatlo, 7 bowls. No? Na kagalitan, puot ng Diyos. Ano po? Now, yan ang laman ng mangkok na ibinubuhos. Simbolo. Para sa mga may tatak ni Antikristo. Lahat po yan. Ano po? May tatak ni Antikristo. Pakatandaan po natin na sa panahon pong ito, hindi lahat mayroon pong tatak. No? Si Antikristo. Mayroon pong tatak din ang Diyos. Kung mayroon pong tatak si Antikristo sa noo at sa kanang kamay, mayroon din pong tatak ang Diyos. Sa panahon po ng kapigatian. Sa noo rin po yan. Na po? Kaya makita po natin doon sa chapter 20 na nabasa natin noon, na po, binuhay ng Panginoon Kristo yung mga martyrs na pinatay, na po, sa panahon ng kapigatian na hindi tumanggap ng tatak ng ni Antikristo. Na po. Now, tingnan natin sa Revelation chapter 7 verse 2 to 4. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa
ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. May kasunod pa ba yun? Verse 4. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan 144,000 buhat sa 12 lipi. 12 tribes na po, lipi ng Israel. Mula sa lahi ni Jacob. No? Lahi na yan ni Jacob. Now, kaya mayroon pong mga nagtuturo na mga religious organization na mayroon pang mga anak ng Diyos na makakasama sa panahon ng kapigatian. Na po? Hindi po tayo para doon. Liliwanagin po natin yan. Ano ba yung tatak na mga ito? Ano rin mang mga tatak po natin? No? Meron pong pagkakaiba. Na po? Now, ang mga tatak po natin mula sa pagiging anak ng Diyos. Mula sa banal na Espiritu. See? Yan po. Before ng rapture. Bago maganap ang rapture, may mga tatak na po yung mga anak ng Diyos. Bago dumating ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, nakasigurado na po yung mga anak ng Diyos. Ito, kung ating babasahin po yan, sa panahon po yan ng kapigatian. Bago ibuhos ng Diyos yung kanyang puot sa panahon ng 7 years tribulation, unahin munang tatakan yung mga anak ng Diyos sa noo, sa atin sa Espiritu. Yan po yung pagkakaiba. Na po? Now, tignan natin, balikan natin uli para sa kapakinabangan ng lahat. Sa John chapter 1 verse 12, yan po yung paraan. Una, ang sino man sa kanya tumanggap, pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Once na naging anak ka ng Diyos, kasunod po niyan yung pagtatatak sa iyo sa pamamagitan ng paninirahan ng banal na Espiritu. See? Yung pananahan ng banal na Espiritu. Hindi yan ang tawag dyan. Hindi yan ang tawag na you are baptized by the Holy Spirit. Yung mag-aak ka, mayroon kang mga reaction na may pabuwal, may pabula ng bibig. No, hindi. Hindi mo yan mararamdaman. Kaya sabi nila, tinanggap nila Panginoon, naramdaman ko, ang lamig-lamig ng katawan ko, iba yung pakiramdam ko. Hindi mo mararamdaman. See? Ang mararamdaman mo lang dyan, yung buhay mo unti-unti na binabago. See? Yung mga dating bagay na ginagawa mo, kinamumuhuyan mo na ngayon. Unti-unti, binabago ka ng banal na Espiritu kasi meron ka ng John chapter 14, verse 22. 26, I mean. Hey, wala yan dyan, palangga. Kaya mong kunin? Nananahan sa atin, kapiling natin, kasama natin, ito ang nagbibigay direksyon ng ating mga buhay. Yun ang bisa ng tatak. Hindi katulad ng tatak nito mga nasa Old Testament. Na po, na tatak at sa bahagi ng pamumuhay nila, yung kapangyarihan ng pagsunod sa kautusan. Hindi katulad yung sa atin, sa direksyon ng banal na Espiritu. Yan ang malaking pagkakaiba. Na po? Then, pagkatapos niyan, kasunod niyan ang tinatawag na pagkaroon mo ng relasyon sa Panginoon, kasunod niyan ang tinatawag na pananahan ng banal na Espiritu. Ito yung tatak mo. Kaya ka babalikan. Kaya ka kukunin. See? Pag wala ka nito, sorry ka na lang. Hindi ka makakasama. Ibig sabihin, hindi ka sa Diyos. Kaya nga tayo nagiging templo ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Lahat ng yan. Na po? Now. Then, 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Kaya mong kunin, palangga? Okay yan. 2 Corinthians, palangga. 1 Corinthians yan. Okay ba yan? Tama.
Okay? Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. You see? Ano mga ipinangako yan? Dami. Nako? Ephesians chapter 1 verse 13, verse 3. Hanapin mo na, palangga, wala yan dyan. Verse 3. Sabi po rito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo, pansinin ninyo pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. See? Ipinagkaloob sa atin lahat ng pagpapala. Yan. Makikita nyo. Yan ang nagtatrabaho kayo sa atin. Na po? Sa atin, ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ano po yun? Sino nakakaano sa inyo? Na nandyan sa inyo? Anong pagpapalang mula sa langit? Tandaan nyo, may pagpapalang mula sa lupa. Ang pagpapalang mula sa lupa, pumasok ka sa amin, marib ka rito, maliligtas ka. Galing yan sa lupa. Kukuha nyo. Ha? Ako, mananatili ako kung saan kami namulat, doon na lang kami hanggang sa mamatay. Pagpapala yan, mula sa lupa. Yung bata, bubuhusan lang ng ganyan, Kristiyano ka na. See? Pagkatapos, paglaki-laki, mamamatay tao, rapist, adik. Pagpapala yan, galing sa lupa. Ang daming pagpapala na galing sa langit. Una, ligtas ka na. Pwede mong panghawakan yan. Yung kaligtasan sa'yo. See? Ano pa? Ang sinama na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang daming mga tao na gustong baguhin ang kanilang sarili. Dito lang yun, sa lupa. Ang iba nag-New Year's resolution. Ang iba nagsusugat sa likod. Ang iba nagpapapako sa krus. Lahat-lahat ginagawa nila. See, ang iba lumuluhod, lumalakad ng paluhod. Lahat ng yun, mula pagpapala lang na mula sa lupa. See, hindi mula sa langit. Ang mula sa langit, hindi ka na taga-sanglibutan. Mamamayan ka ng langit. Philippians chapter 3, verse 20. See? Philippians chapter 3, verse 20. Hindi ka na taga-lupa. Ano pa? Luke chapter 10, verse 20. Yung pangalan mo na isulat na sa langit. See? Ando na. 1:5:24. Palangga, wag mo na sundan Wag mo na sundan. Wala yan dyan. Bigla lang pumapasok yan sa isip ko. 1:5:24. John chapter 5, verse 24. Ano sabi ng Biblia? Lumipat ka na. Dito ka ngayon. Anak ka ng Diablo. See? 1:8:44. You are the son of the devil, of Satan. Ngayon, nandito ka na. Lumipat ka na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. See? Gawa yon, pagpapala na mula sa langit. Nahatula na sila, John 3:18. Pero ikaw, ligtas ka na sa paghatol. See? Yan. So, ito yung pagkakaiba ng mga anak ng Diyos na mayroong tatak. See? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ano po sabi? Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan.
See? Galing doon yan. Gawa ng tagalangit na pumunta sa lupa, namatay para sa atin. See? Hinahabol ko lang itong tatak. Ha? Nahabol ko lang yung tatak. Ito hindi yung naunawa ng mga may relihiyon. Pag binuksan mo yung Facebook ngayon, nagkakagulo sila. Kami mga unang relihiyon ay tinatag ni Kristo. Kami mga unang relihiyon, mga ganon-ganon. Lahat sa Facebook yan. No? Kayo, lahat ng sinungaling, kami ang talagang tunay na relihiyon. Relihiyon kami ng Diyos. See? Pag hindi ka duman kay Kristo, wala ka. Ibinigay ng authority ng Ama na si Kristo ang tanging kaligtasan. Ha? Tanging kaligtasan. Now, ang sabi dyan, tignan po natin para maliwanag. Unang Thessalonica chapter 5 verse 9 to 10. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 10. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang poot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. See? Ano pa? Na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Yung gising at tulog dyan, hindi nangahulugan na pag dumating ang Panginoon natutulog ka. No, hindi. Yung gising dyan at tulog, ibig sabihin, mayroong mga tulog na. Mayroong mga sa spiritual, sa katawan. No? Dumating man ang ating Panginoon sa Kristo, alabok ka na lang, no? Babangon ka. See? Alala ko, nung ilibing yung aming lolo, kasama ko niyan eh. Maliit pa ako. Binutas yung kanyang nicho. Ang sabi nga nang nagbubutas doon, ng isang ingat ka. Sabi niya kasi may singaw yan. Ibig sabihin may malakas na singaw na hangin mula doon sa loob ng nicho. Kahit na gano'n nakatagal yan, yung buga niyan, sabi niya, hindi pa rin maganda. Ganyan. So, butas hanggang sa nabutas talaga kasi ilalagay yung kanyang katawan ng lula ko. Papalit. Ganyan. Pero nung mabutas na, walang kalaman-laman. Wala ni ano man. Ni buto, wala. Wala talaga. See? Kinuhang ganyan, halos isang salop na lang na lupa. Alam niyo yung salop? Ganyan lang kalaki yun. Halos isang salop lang na lupa. Napakaganda ng lupa ng katawan ng tao. Nakakita na kayo? Hindi pa. Wala pa. Walang iniwan yan sa asukal ng Antiqueño. Ay, hindi pa rin nyo alam. Yung mga Ilonggo dito. Hindi ang katulad ng asukal natin pula na magaspang. Yung asukal ng Antique, parang ginadgad na ganyan. Napanutsa. Yun lang. Ano siya? Ulam ko lang yun sa kanin eh. Masarap. Para siyang panutsa talaga. Ganon. So ano man, ang sabi diyan, tulog ka man o gising ka man, pagdating ng Panginoon, you are glorified body. Babangon ka kahit alabo ka. Babangon ka sa katawang wala ng kasiraan. Glorified body. See? Ano pa? Si Lazaro. Kita niyo si Lazaro? Chapter 11 nandyan. Binuhay siya ng Panginoon Kristo. Di ba? Pero hindi siya glorified body. Naalala niyo yun? Nung sabi ng Panginoon, saan niyo siya inilibing? Pagkatapos, akma niyang palalabasin si Lazaro. Sabi ni Marta, Panginoon, wag. Kasi sa ngayon, bulok na yan. 4 na araw na siyang namamatay. Nangangamoy na siya. 4 na araw na siyang namamatay. Pero ano sabi ng Panginoon? Ginawa niya yun para manampalataya sa Kanya yung Kanyang mga alagad. Ano sabi niya ng primero? Nagagalak ako na wala ako doon. See? Upang manampalataya kayo sa akin yung Kanyang gagawin. Na po? See? Hindi yung glorified body, yung pagbuhay kay Lazaro. Na po? Kasi namatay uli si Lazaro.
Andun pa rin yung buhay niyang katawan. Sakit talaga, nasusundot ko. Andun pa rin yung kanyang katawan. Namatay pa rin siya uli. See? Ang glorified body, yung katulad ng mga yung criminal sa krus, yan. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Pumasok yon sa sinapupunan ni Abraham. Basta mo Abraham na nandun sa lupa na nag-aantay ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Okay? Now, sa Old Testament, makikita po natin ito naman po yung pagtatatak ng Diyos sa noo sa panahon ng kapighatian. Mga kababayan po yan. Na po? Wala pong nasama dyan na mga anak ng Diyos. Na po? Ito po yung tinutukoy ng ating Panginoon Kristo ng Diyos doon sa Exodus chapter 3 verse 9 to 10. At ngayon, narito ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin sa aking nakita ang kapighatian ay pinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Okay? Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa ito ang aking bayan na mga anak ni Israel. See? Okay. Exodus chapter 4, verse 22. At iyong sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. See? Yan po yung mga tinatakan. Tinatakan sa noo, hindi sa espiritu. Nabubuhay sa batas ng kautusan, hindi sa pamamagitan ng direksyon ng banal na espiritu sa ating kapanahunan. Yun po yung pagkakaiba. Na po? Ito yung mga tinutukoy sa Biblia na 2 Chronicles, ikalawang Chronicles 7:14. Diyan po yan. Ngunit kung ang aking bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. See? Ito po para sa bansang Israel. Ano po? Yan. Diyan po sa kanila, nagsalaman ang ating Panginoon Kristo. Okay? Romans chapter 9, verse 5. Diyos na nagsalaman sa lahi. Roma 9:5. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. See? Sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay papurihin magpakailanman. Kasunod po yun, ni Kristo. Ha? Ang ibig sabihin doon, sa kanilang lahi, nagmula ang Kristo, nagkatawang tao. Pero Diyos na pinapupurihan magpakailanman. Yun ang kanyang katangian. Bago siya nagkatawang tao. Yan na po ang ibig sabihin po diyan. Ano po? Now. So, makita po natin na magkaiba ang tatak ng dalawa. Ano po? Tandaan po natin, walang maiiwan na tunay na Kristiyano na nagtataglay ng tatak ng banal na espiritu. Walang maiiwan sa kapighatian. Balik po tayo sa Revelation chapter 16, verse 2.
Basahin po natin. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok at nagkaroon ng mahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw. Sumamba sa larawan at sumamba sa larawan nito. See? Pansinin ninyo. Simple lang, pigsa eh. Nako? Salot po yan. Nako, pahirap. Naganap na po yan sa bahagi ng Ehipto. Naganap na po yan sa bahagi ng Ehipto. Nako? Tignan po natin. Exodus, nakalimutan ko na. Salot. Sabi dyan, piste. Sabi po dyan. Kalimutan ko sa Exodus, yung bahagi nito. Naganap na po yan sa bahagi ng Ehipto, pampitong salot po yan ay pinagkaloob. Tandaan na po natin na ang Ehipto, nung bigyan ng pahirap ng Diyos, 10 plagues, 10 na mga pahirap na naganap sa Ehipto. Yan. Now, Revelation chapter 16, hindi na to. Panahon po ito ng pagbuhos ng galit ng Diyos. Ang sabi riyan, tadtad ng pigsa, buong katawan, nagnanaknak. Sabi ba ng Biblia, di ba, nagnanaknak? Ano po? Alam mo, gustong-gusto pa naman itong tubuan, yung mga parting maiinit, yung pang-upo. Yan. Naranasan ko noong 1967. Nauso po yung pigsa. Ay ano naman po yun, pagkakaiba noon, panapanahon. Yung mga sakit, panapanahon yan. Panahon ng ubo, di ba? Panahon ng sipon, panahon ng trangkaso, panahon ng dengue, panahon ng, makikita nyo, sore eyes. Pag naka-sore eyes lang isang bata, isang tao sa loob ng kanyang sambahayan, asahan mo yan, kasama na, susunod-sunod na yan, yung mga mahal sa buhay. Ano? Panahon. Pero ito, panahon ng pigsa, hindi po ito panahon ng pigsa. No? Yung 1967, panahon ng pigsa po yun. Tumubo sa akin 3. Kahirap. Mahirap. Lalo pa sa pangupo. Lalo pa pagkapahinog na. Napakahirap. Dito, tadtad ka. Ang sabi ng Biblia. Tadtad ka ng mga pigsa sa buong katawan. Hindi natin alam. Yung mga bata noon, gustong-gusto, dito tubuan, di ba? Inahitan pa yan. Anong tawag doon? Borbungok. Ha? May ano rin yun? May mata. Masarap yun, yung ganyanin mo ng bote, yung pinakabunganga, basing bote, na hinog na. Kaya kitang-kita mong lumalabas yan. Pinakamata. Di ba? Pero ito, nakita po natin, nagnanaknak ang sabi ng Biblia. So, naalala ko nasugatan ako. Ano po? Kahit na ngayon, pagka nasugatan ako sa paa, ano po? Namamaga yung paa ko niyan. Paa mismo, namamaga. Pagkatapos minsan, hindi ko napapansin, basta nagbabasa lang akong ganyan, maramdaman ko, masakit. Pag ginanyan ko, titinan ko, ang dami ng langgam. Nilalanggam yung paa ko. Inuupa ka na pala, pinagpipistahan na pala yung bahagi ng sugat. Kaya na diabetes talaga ako. Yun ang ko. Pero dito, hindi lang, kung sa titignan mong sitwasyon, hindi lang langgam, pati langaw. Pag nananaknak na ganito, malamsa. Tawag pansin yan sa mga insekto na paborito nila yung mga bagay na katulad po nito. Sabi dyan. Now,
verse 3, 16, verse 3. At ibinuhos ng kalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nangasa dagat ay nangamatay. See? Malaki at maliit na mga nilalang sa dagat, mga ngamatay lahat. Pansinin nyo, pag namatay lahat yan, magbabaho lahat yan. Ikukos niyan, epidemya. Ano po? Sabi diyan, parang dugo ng patay na tao. Ano po? Naalala ko nung lumubog yung Malbar. Hindi nyo alam yun eh. Yung lumubog yung Malbar nung araw, may pantalan pa dyan. May pantalan dyan sa Lambingan Bridge. No? Mga bato, nakalitaw yung bato. Mahaba. Yan ang unang ano dyan. May bato pa dyan na puro bato na, batong dagat. Makikita mo sa ilalim, yung mga bahura. Yan, yung mga bato dyan, mataas. Na hanggang doon, nakakarating ka. Simula sa may lupa. Pa ganun yan. Yan ang pantalan dyan ng araw. Yan tinatawag na pantalan. Ano? Lumubog yung Malbar. Tuwing umaga yan, paglaot ng mga basnig sa gabi, pagkatapos pagdating ng umaga, hindi isda ang dala. Okay? Simula doon sa tinatawag na kasko, yung pinakano ng bangka, ng basnig, makikita mo hanggang doon sa bahagi na umaapaw yung luna na ganyan, nakatakip lang. Pag binuksan mo lahat ng yun, tao. Makikilala mo lang kung sino ang lalaki o babae dahil sa kanilang ari. Kasi wala na rin silang mga buhok. Naglalakihan na. Para ng kalabaw eh. Malaki pa sa kalabaw yung katawan pala ng tao pagka lumobo. Ganong kalaki. See? Halos parang nababalot na lang ng plastic yung kanyang katawan. Ganon ang sistema. Ano? Now, ang ginawa yan, hinukay na lang dyan yung sementeryo kasi pag ganyan lang, yung sementeryo niya na yan. Yung Katolik. Paghukay ng malaki, dyan tinambak lahat. See? May mga mahal sa buhay na galing Manila, pinahukay nila, yung iba, para kilalanin ng kanilang mga mahal sa buhay, ewan ko kung makikilala pa nila yung siya ganong itsura. Bumaho yung lugar namin. Pagkatapos ilang buwan, walang kumakain ng isda. See? Nakakadiri na pagka nakita mo yung itsura ng tao, pagkatapos galing sa dagat, hindi mo gugustuhin kumain ng mga nilalang na nabubuhay sa dagat. Ganun po yung itsura. Ito po lahat na po ng mga nandun, polluted. Yan. Now, noong nakaraan, sa pag-ihip ng trumpeta, may bumagsak na bituin sa lupa. Kinalawkaw nito yung lahat ng sibol ng lupa. Yung pinagmumula ng sibol ng mga tubig. Ang sabi niya, naging mapait. Di po ba? Mapait ba? Dugo. Na ang lahat na makainom nito ay namamatay. Dito po sa pagkakataon pong ito, pawang dugo. See? Imagine ninyo. Araw-araw, yung mga nasa balon ng makinit. See? Pumipila ng kanilang mga container. Tapos andyan, siksikan sila sa paglalaba. Dito, lahat ng sibol. Dugo. Magbukas ka ng gripo mo. Dugo. See? Saan ka kukuha? Bili ka ng ano mo? May inom? Dugo. Anong gagawin nito mga nagde-deliver ng tubig? See? Ito po yung mga sistema na kung titignan po natin, hindi kasi nangyayari pa sa atin, kaya hindi natin ganong. Pero pagka nangyari na po ito sa atin, tataranta ka kung anong gagawin mo. Ano po? Now,
Parusa po ito sa lahat ng mga nag-uusig. Yung mga pumapatay, mga hinirang ng Diyos na kanilang mga pinagpapatay. Marami po yan. Na po? Kapal po niyan. Pag sinukat yan, ang sabi ng Book of Martyrs, grabing taas ng mga pinatay, ng mga hinirang ng Diyos. See? Kaya mapipilitan sila sa panahong ito. Iinom sila ng dugo ng kabagsikan ng Diyos. See? Yan po. Verse 8 to 9. At ibinuhos din ng ikaapat ng anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw, at ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magdala ng ganoong mga salot. Sa atin, konting init lang. Ang dami nang heat stroke. Di ba? Dito, hindi talaga. Lilitsunin ka talaga. See? Maapdi, mainit sa balat. No? Daramdamin mo talaga yung bahagi na magaganap po sa oras na yan. Pero sa kabila ng lahat, ang sabi diyan, sa halip na humingi ng tawad, magsisi sa kanilang mga kasalanan, na po, ang ginawa nila, nilait pa nila ang Diyos. Ganyan yung Hindi ba nakakita kayo minsan, pagkabiglang napaso, iba yung lumalabas sa bibig, di ba? PI na. See? Bibitiwan yung ganon. Kaya sa halip na bumalik sa Diyos, no? Humingi ng tawad, mas lumayo at nilait pa ang Diyos. Di ba? Now, sa verse 12 hanggang verse 14, preparasyon po ito sa isang malaking labanan. Labanang magaganap po sa tinatawag na lugar na Megiddo. Yan. At ibinuhos na ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog, Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. Okay? At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, three unholy spirit, ang tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Paniwalan po nyo yan. Naniniwala tayo. Nasabi natin, may aswang. Sabi niya, pagka ginamot mo yan, pinasuka mo, lumalabas yung mga sigbin. Yeah, alam niyo may sigbin? Ha? Yun ang nag-uutos sa kanila. Ha? Nagumawa ng mabango. See? Sigbin. Demonic creature na lumabas sa bibig ng tatlong unholy spirit na ito at pumunta sa lahat ng sulok ng mundo, sanglibutan, upang ihanda ang bahagi ng tinatawag na Battle of Armageddon, labanan ng mga banal at labanan ng mga kadiliman. Yan po. Kaya natalaki na natin ito noong nakaraan, di po ba? Ang resulta, di po ba? Namatay lahat-lahat. Dalawa lang ang itinira ng Diyos. Si Antikristo at ang bulaang propeta. At pagkatapos itinapon doon, na po, sa tinatawag na ikalawang kamatayan, ito po yung bagong gawa. See? Para sa, hindi po yan yung Hades, ha? Hindi po yan yung kinalalagyan ng mayaman at ni Lazaro, na suguin mo si Lazaro. Hindi yan. Kasi, aahon din yan sa panahon ng kahatulan, yung white throne judgment. Pati yung Hades na yan, babangon po yan. Lahat ng patay na nasa kanya. Then, si Satanas, ikukulong sa tinatawag na bottomless pit sa loob ng 1,000 taon. Na po, lalagyan ng silyo para hindi makalabas at pagkatapos mananatili siya ron, itatatag ng ating Panginoon Kristo ang kanyang
Millennial Kingdom. Nadaanan na natin yan noong nakaraan. Na po? Pero dito, binalikan po rito sa chapter na ito. Now, sa verse 17, 16, 17. Ayan. At ibinuhos ng kapito ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. See? Anong ibig sabihin? Accomplished. It is finished. Tapos na. See? Complete judgment. Ang ibig sabihin po dyan, na naibigay sa bahagi ng tribulation period. No? Tapos na. At ibinuhos na ikapito ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, it is finished. See? Nagawa na. Diyan po yan. Na po? Now, verse 18, dito. Pansinin po ninyo mga minamahal. Kumidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ang tao dito sa lupa. Hindi pa yan nararanasan. Ha? Diyan lang mararanasan po yan sa panahon pong yan. Sabi diyan, kumulog, kumidlat, hindi biro yung kidlat. Ha? Pag lumitaw ang kidlat diyan, from east to west, north to south, see? See? Magdi-display talaga. Pag kumulog, nakarinig na ba kayo ng kulog? Na yung sa ilalim ng inapakan mo, gumugulong siya, malakas? Hindi pa. Wala pa. Basta sa inyo narinig nyo, bang! Ganyan lang. Ganun lang. Hindi talaga yung gumugulong siya. Nakala mo magigiba yung tinutuntungan mo. Na po? Kulog na malakas. Pagkatapos, lindol. Eh sa atin dito, lindol lang. 7.2, 3, 4. Ang dami na bumabagsak na building. See? Mahalik sa lupa. Dito, walang intensity na. Ang sabi ng Biblia, malakas na hindi pa nararanasan ng tao ng sanglibutan sa pool nung maging tao. Imagine. Pag itinuloy mo ng basa ito, makikita nyo, nahati maging ang tatlong syudad, city. Tinutukoy po dyan. Rome, Vatican City, Babylon. Yan po. Mahahati sa tatlo. See? Hindi natin alam kung anong pagkakahati niyan. Bitak ng lupa. Diba? Mabuti na lang tayo. Pasalamat tayo sa Panginoon. Wala tayo dito. Anong tawag nun? Yung daanan ng ano? May daanan ng yung Mindoro lagi. Kaya pag nadaanan ka niyan, minsan nagkakrak na yung bahay mo, huwag mo nang asahan yan. Huwag ka nang mamanatilir yan. Kasi uukayin yan. Bubukay ang ilalim na yan. Yan po. See? Malakas. Ano po? Ito na po yung panahon na makikita nyo. Now, anyayaan ko po kayo. Palaruin natin yung ating imahinasyon. Punta tayo lahat. Sama kayo sa akin. Tumayo tayo dyan. Sa Luwalhati Park. Di ba? Ganyan. Naikutan ka ngayon ng mga bundok. Tuloy nga natin muna basahin yun. Ano ba yun? Verse 20 ba yun? Yan. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Okay? Grabe, ha? Totoo yan. Dito nga, walang panahon ng bagyo. Makikita mo, nagla-landslide eh. May natatakpang buhay. May tatakpang mga tahanan. See? Lahat nagaganap. Ay, ito pa.
sa pangyayaring ito. Isipin ninyo. Andun tayo ngayon sa Luwalhati Park. Tinitingnan natin ang lahat ng kaganapan. Makikita mo ngayon, yung Darala, yung mga bundok na nandun. Magkalabitan tayo sa bawat isa. Yung Tapyas, lahat ng mga katabi doon, ng mga bundok sa lupa. Oos-os lahat. Pupunta sa kapatagan. See? Yung mga bundok naman na nakatayo sa dagat. Yung Lahala, lahat ng mga nandun. Yung Kalis, mawawala sa kanyang tinutuntungan. Ano magiging? Makikita nyo unti-unti na lumubog. See? Paglubog niyan, bubulusok yung dagat kasama sa bigat ng bundok ng Kalis. Bubulusok yan. Pagkatapos, biglang bubulwak. See? Pagbulwak niyan, saan ang takbo niyan? Lahat sa kapatagan. Nakikita nyo? Ito po. Kasi kung titignan lang natin, basahin natin sa salita, hindi natin maiintindihan, hindi natin mararanasan kung anong bagay ang magaganap sa bahagi ng huli. It is finished. See? Pagkatapos, andyan na. Umuulan na. Tipak-tipak. Naganap na yan sa Ehipto. Pinaulan, inutusan ng Diyos yung kanyang bayan. Pumasok kayo. Lahat, tao o hayop, iligtas nyo. Kasi lahat na mababag sa kanya, mamamatay. Pero dito niliwanag ng Biblia, 50 kilo. Gaano kabigat? Siyang bigat ng sako. Bigas. See? Ay, sulit yan. Okay lang kung dati dito. Matitimbang mo yan. 50 kilos talaga. Pero 50 kilos na yan, manggagaling sa kalawakan. Doble, triple. Yung bigat niyan, nababagsak sa'yo. Kawawa, yung babagsakan na hindi napupuruhan. See? Buhay pa siya. Pero magdaramdam na siya. Saan ka magtatago? Paano yung bahay mo? Paano yung buhay mo? Meron ka bang underground? Meron ka bang basement? Para manatili ka doon? Walang bagay na pwedeng kublihan sa panahon na yan. Okay? Ano magiging itsura ng tao? Makikita mo dyan? Parang palaka na sinagasaan, labas lahat ang bituka. Tambak, lahat ng tanawin, laman loob ng tao. See? Ano man, hayop man siya, makikita mo, may mga hayop na kumakain ng tsura. Kaya nakikita ko, yung mga nagpo-prosesyon, oh, grabe, hindi mahulugan ang karayom. Yung mga nagpo-prosesyon, dami talaga. Pag ito, binuhusan ito, ang binagsakan. Grabe ang itsura ng mga ito. See? Ito po yung panahon natin, makikita po natin. Ipinakikita po rito yung puot ng Diyos sa mga walang relasyon sa Kanya. Now, paano sa ating mga sambahayan? Yung ating mga mahal sa buhay, ating mga kamag-anakan, concern tayo sa kanila, nilulutuan natin, pinakakain natin, kung may lagnat, kung may sakit, sinisikap nating pagalingin, binibigyan ng gamot. Pero sa panahon na ito, hindi mo siya kayang tingnan. Maawa ka sa kanya. See? Okay lang kung napisat na siya. Pero kung hindi, bahagi lang ng mga paa, bahagi ng kan. See? Humihingi ng tulong sa iyo. Anak ka ng Diyos. Patayin mo na lang ako. Parang awa mo na. See? Ikaw, ligtas ka na. Nakikita mo sila. Naghihirap sila. Nakikita mo sitwasyon. See? Tatay, nanay, tulong!
Maawa ka! Anong gagawin natin? Panoorin mo na lang na ganyan? Andun ka na eh. Sa poder ng Diyos. Titingnan mo na lang. May pagsisikap pa tayo. O pagdating ng panahong ito, pinabayaan mo ako. Araw-araw magkasama tayo, araw-araw magkasiping tayo, araw-araw magkasalo tayo. Pero ngayon, pinabayaan mo ako. Kaya mo ba? Magising po tayo sa katotohanan ng mga minamahal. Hindi po biro yung panahon pong ito. Unang bugso lang yan eh. Pagkatapos mamatay ito, tuloy-tuloy na sila eh. Tuloy-tuloy na sila sa walang hanggang kaparusahan. Dito pinakikita lang sa'yo. Pero pagdating ng oras, forever, walang hanggan. Sinusunog. Sinusunog. Hindi namamatay. See? Lumalangoy. Sabi ng Biblia, nagbabaga nga, sopre. Mapatakan ka lang na maliit. Kikita mo yan kung gaano kasakit. Lalo na ito. Buong katawan mo, buong kaluluwa mo. Naglulunoy ka na ron. Sabi ko, kawawa. Kawawa ang tao na sa pagdating ng ganitong sitwasyon. Nasabi ko, pray natin, panalangin natin. Bigyan tayo ng lakas ng loob na walang pointing fingers pagdating ng oras. Walang daliri na magtuturo sa atin. Pinabayaan mo ako. Hindi ka naging totoo. Hindi po biro. Yung mga kaganapan, hindi po biro. Tinatalakay lang natin ito, bahagi lang na pinakikita natin. Na makita natin yung katotohanan na patutunguhan ng mga anak ng sanglibutan. Okay lang sa atin. Kung ligtas na tayo, okay lang. See? Pero paano? Yung mga hindi, na membro ng ating mga sambayan, kaibigan, kapamilya. Ngayon po yung panahon, wala tayong pananagutan kapag tinanggihan nila. Pero nasubukan na ba natin nasabihin sa kanila, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang banal, purihin ka Panginoon. Salamat po sa mga katotohanan na patuloy mo po'y pinagkakaloob. Pinupuri ka namin Panginoon, na madama namin Panginoon ang mga bahagi ng mga kahirapan pong ito na darating sa sanglibutan. Salamat po sa iyong pagliligtas sa amin, sa katiyakan na napasa amin. Salamat sa biyaya na mula sa langit, na ang lahat ng ito, Diyos, na i-enjoy na po namin. Bagamat nalulumbay po kami. Sa bahagi, Diyos, ng aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, ng lahat ng ito, Diyos, meron kaming pananagutan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matapang. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bahagi ng aming mga buhay, nakasumpong ng mga katotohanan, meron po kaming kalakasan, meron kaming katotohanan. Nibahagi po namin ito. Pagpalain mo po kami lahat sa biyaya at kamatayan namin, Panginoon Kristo. Amen. Amen.